Ayan, magandang hapon mga kalapida. Siyempre, Holy Tuesday. Diba? Meron tayong Holy Week special hanggang ma-touch natin yung dapat natin i-touch, yung ating faith. At dahil second day na natin ngayon, ito pa rin ay sponsored by Monster Energy Drink, the official drink of the demonic drink. 666, 666, and 66,000 million more. Okay? So mga kalapida, meron muna ako ipapanood sa inyo, ha? Tapos, suriin natin, mag-aaral tayo, ha? Ha? Okay ba yun, mga kalapida? O, ito, simulan natin dito kay Jesus Christ yung nakapako siya sa cross. Okay. Ayan, guys. Basahin nyo. Anong sabi ni Jesus Christ? Uy, mawala ka. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Sino kaya yun, mga kaibigan at mga kalapida? Yung mga tao bang nasa baba, yung mga pariseyo ba yung sinasabihan niya doon? Anong interpretasyon ng iba dyan? Diba, pagka ang interpretasyon ng iba dyan, yung mga nasa ibaba lang, dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa, yung mga pariseyo. So, may iba silang interpretasyon. Diba? Pag ako ba, bawal mag-interpret ng iba? Diba? Pag ako, hindi pwedeng mag-interpret ng iba. Katulad nung sa apple ni Adam and Eve. Diba? Iba interpretasyon ko dun kasi sinunod ko word for word. So, ngayon, dito, pwede nilang tirahin sa akin word for word din. Pero sila, may explanation sila dun sa prutas ni Adam and Eve. Paano naman to? Sinabi ni Jesus Christ, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Sa tingin mo ba alam ng mga tao ang kanilang mga ginagawa nung ginawa nila to kay Jesus Christ? Siyempre hindi. Alam pa rin ba ng mga tao lahat ng dadating pa ang mga magiging kasalanan nila? At kung ano yung kinabukasan nila? Hindi. Kaya nga siya nandyan eh. Diba? Para tubusin yung kasalanan natin. Father, forgive them for they don't know what they are doing. Tayo yun. Hindi natin kasi alam mga pinagagawa nating kagaguhan. Diba? So, kaya siya namatay sa cross. Kaya siya tinubos tayo. Okay, tuloy muna na. Okay, tas dyan na siya namatay. Pero meron pa siyang isang sinabi. Meron pa siyang isang sinabi. Yung it is done, it is finished. Diba? Meron pa siyang sinabi doon. Ano yung finish na yun? Yung nangyari, naganap na. Ano yung naganap? Naganap yung nangyari sa Bible. O yung dapat maganap. So, ibig sabihin, kung naganap na, talagang nakaplano yun. Diba? Hindi nga pwedeng patayin ni Peter. Naalala nyo yung huhulihin si Jesus Christ? Diba? Hindi pwedeng lumaban sila Peter kasi hindi maiiba yung sulat sa Bible. Kailangan maghuda si Judas kasi maiiba yung Judas sa Bible. Ay, mag-iiba yung Judas sa Bible. Mag-iiba yung salita sa Bible, di ba? So, ibig sabihin, planado na lahat to. Alam na ni God kung ano mangyayari sa lahat. Okay? Paki-explain sa atin si free will. Kung eto na, di ba? Pero ang kagandahan nun, guys, bumaba si Kristo dito sa lupa upang tubusin lahat ng ating kasalanan, pati yung mga hindi pa ipinapanganak. Naniniwala ba kayo sa akin o hindi? Kung naniniwala kayo sa akin, pakihit nga yung subscribe tsaka yung like. Diba, mga kapatid at mga kalapida? Mga kaibigan, mga kapuso. Diba? Gago lang ako magsalita, pero mas malalim siguro yung nalalaman ko. O bakit? Meron pa tayong isang panonoorin. Ito yung hindi nila maintindihan ng isang araw kasi nag-e-echo yung salita. Diba?
Tuloy natin to. Mga kapatid, napakaganda ng mag-aral, magsaliksik at magsuri at malaman kung ano yung totoo. 'Di ba? Minsan magulo pero kailangan natin saliksikin. Kaya kahit ang sakit na ng ulo ko, hinahanap ko pa rin yung katotohanan. Dahil katotohanan will set you free. Although free na tayo dahil niligtas na tayo. Pero mas maganda pa rin yung nagagawa mo ng tama. Bakit? Kasi mahal mo nga yung tatay mo. Oh, 'di ba? O tuloy natin 'to. When people talk about hell, Mm. when the word hell is used, do we all mean the same thing? O iba-iba ba ang pakahulugan at kahulugan ng the same word na yan? Pag sinabing Jesus saves from hell, what hell are we being saved from? At Yes. even, sinasabi sa scripture, yung word na hell, is the meaning in various parts and various usages the same. Napakahalaga mapag-aralan natin ang masalimuot na issue ng hell o tinatawag na impyerno. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating saved from From hell. hell. Ligtas mula sa impyerno. Luke 7, Oh, gusto nyo ba yan o gusto nyo sa impyerno? Yung mga gusto sa impyerno, sige, mag-comment lang kayo. Tapos yung mga ayaw mapunta sa impyerno, syempre subscribe kayo dito. Diba? O gusto nyo magpa-sponsor sa 666 sa Monster. The demonic drink of the demonic. Diba? O, tuloy na natin ha, mga kalapida. Aral tayo. 7 minutes pa lang naman yung video. Siguro sa mga 30, cut na natin to. 20-21, Jesus speaking. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, so kanina sinasabi natin hell, ang kabaliktaran naman yan, heaven or kingdom of God. Yes. Once being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is in your midst." And the many versions of the same Bible, and especially the same verses here, can say, "The kingdom of God is in your midst, in you, inside you, among you." Dahil yan ang pwedeng translation from the Ayan na, iba-ibang Biblia na yung tinatranslate niya para maintindihan natin. Okay? Care of Pastor Ed Lapis. Grace-based Christian. So siguro, yung mga nagtatanong kung anong religion ko, Kristiyano ako. Pero grace-based. Kaya iba yung pagkakaunawa ko. 'Di ba? Dito, mas maraming sa part nila, sa church nila, Pastor Ed Lapis, yung mas pinaniniwalaan ko. Although, hindi 100%, diba? Kasi at least yung relasyon ko sa Panginoon natin, mas importante yun. Okay? original Greek. And by extension, the kingdom of God is in your heart, in your mind, in your thought, in your thought life, In your lifestyle. Pwedeng-pwedeng ganyan ang maging basa. Kaya kung i-illustrate natin, ang tinutukoy ni Jesus na kingdom of God dito sa particular verses na ito, although he could mean another kingdom of God in other verses, but in this verse, ang ibig niya sabihin is the kingdom of God in your mind, the kingdom of God in your heart. Sabi niya, the kingdom of God is in you. It is not a place. So, ibig sabihin, may pwedeng yung kingdom of God na tinutukoy dun sa verse na binasa is nasa isip at nasa puso. Although meron ding heaven kasi ang nasa Bible nga, ilan ba heaven? 3 ba o 5? Basta parang ganun, hindi ko na maalala. 'Di ba? So, mas maganda yung mapupunta tayong lahat dun sa heaven. Alam natin. So, merong ine-explain ngayon dito na may heaven na nasa isip mo na at nasa puso mo na. Okay? Si Ed Lapis, si Pastor Ed Lapis na mag-explain. Outside of you, it is not a place where you go, it is the condition of your mind, the content of your thought. Ang madalas talaga ako ma-mental block, no? Sakit na yata to. It is the situation of your heart. It is personal, not the other or the geographical heaven. But heaven is in you, within you, in your midst. So yung heaven na yan, heavenly feeling, heavenly thought, heavenly situation, could be a state of your Ito yung mga parang yung naka-chonky ka, wow, heaven. And joke lang po. heart and mind. Or it could be the quality of fellowship among believers because pwede rin basahin yan that the kingdom is in your midst. Nasa inyong kalagitnaan, nasa inyong kalipunan, nasa inyong katipunan.
kung ganito ang pagbasa ng Kingdom of Heaven. So it's opposite. Sa Yung kingdom. tinatawag na hell could also be personal, not the other geographical. Hell must also be within you. If the 'Di ba kaya nga mga pag nag-aaway yung mag-asawa, impyernong buhay 'to. 'Di ba ganun? kingdom of heaven could be within you, if heaven could be within you, then hell could also be within you. And let us clarify, this is not to say na walang yung hell outside of your heart and mind, na walang heaven outside of your heart and mind. But this particular verses, Doon kami nagkakapalit na explanation na. Ako may explanation din naman ako doon. Pero ina-apply ko lang yung mga magagandang aral na nakukuha ko kay Pastor Ed Lapis. Pero yung geographical hell, naniniwala ako sa geographical na may heaven. Pero doon sa geographical na hell, hindi ako naniniwala. Meron din akong doon, patunay. Okay, tuloy natin to. ang tinutukoy ni Jesus. Matthew 23:15, sabi ni Jesus, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. Back You natin. teachers of the law and Pharisees, Oh, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Sino yan? Sino yan? Yan yung mga dating nangungunde na ng Kristiyano, 'di ba? Mga Pariseyo. Pero ngayon, nangyayari yan, ginagawa yan ng mga Kristiyano ngayon. Dahil sila yung tama, sila yung nangungundi na ngayon. So sila yung teachers of the law and Pharisees. You hypocrites! you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. Oh. And when you have succeeded, You travel over land and sea to win a single convert. And you have succeeded. You have succeeded. You make them twice as much a child of hell as you are. Dumoble pa ang pagkademonyo, di ba? you make them twice as much a child of hell as you are. So ang gusto natin bigyan ng pansin dito yung paggamit ni Jesus ng word na hell. Sabi niya, ginagawa niyong doble pa ang pagiging anak ng impyerno ng inyong mga nako-convert. Matthew 23:33-35, sabi niya rin sa mga teachers, you snakes, you brood of vipers. How will you escape being condemned to hell? Therefore, I am sending you. Ayan, lumaki, lumiit. Play. Therefore, I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify, others you will flog in your synagogues and pursue from town to town. Ito yung Prophets dati. and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify, others you will flog in your synagogues and pursue from town to town. Psalm 38:8, I am Actually, meron pa rin namang mga ganyan yung mga nagmi-minister na pumupunta sila sa lugar na hindi Kristiyano. Yun, pinupugutan silang ulo, 'di ba? Yun doon ako naniniwala sa mga ganong Christian na hindi pera-pera. Kasi willing sila i-sacrifice yung buhay nila para lang makapag-save or makapag-share ng salita. Nagkakataon minsan yung mga sineshare nila yun pa, papatayin pa sila kasi nga ayaw tanggapin yung salita. 'Di ba? Sorry. 'Di ba? Kaya suri para mag-sorry. and utterly crushed. I groan in anguish of heart, which we can also say, I groan in hell. Kasi nga, if hell is in the mind, if hell is in the heart, like heaven is in the mind and heaven is in the heart, then yung mga anguish of the heart could be read as hell. Hell within is bad, tormenting thought and feeling. So, ang ginagawa natin pag-apply ng word na hell dito, yung napakasakit at napakasama na mga naiisip, nararamdaman, nakakatorture, nakakapagpahirap, yan ay hell in the heart. Hell in one's mind. James 3:6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. Mala-impyernong kalooban. Ito isang mala-impyernong kalooban. Job 19, Job, balik. Then Job replied, How long will you torment me and crush me with words? In other words, how long will you send me to hell or send hell to me? Proverbs 28:17, anyone tormented by the guilt, so yung guilt nakaka-torment. So ang guilt ay hell. Acts 5:16. Basta yung mga salita na yan, equivalent niyan sa puso mo is hell. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. In another way of saying, bringing those who were suffering in the hell of their minds and hearts, and all of them were saved from that hellish feeling. Proverbs 15:4,
The soothing tongue is a tree of life, but the perverse tongue crushes the spirit. In other words, hell is set on fire by hell itself. Remember, binabasa natin yung word na hell as a state of mind, as a matter of feeling. Tulad nung heaven, kingdom of heaven, na sinabi ni Jesus, it's a state of mind, it's a feeling, it is in you, it is within you. Yes. Hell within is bad, tormenting anger and hatred, envy and jealousy. Kamamatay mo yan. Kaya nga, di ba, meron sinasabi, mamatay ka sa inggit. Kaya, ba't hindi nakikita yung buong ganda kaya? Pangit ng angulo talaga ng camera na to. O tuloy. Kaya mamatay kayo sa inggit, sabi. Yun. Yung fear, yung anxiety. Fear, anxiety, hell Buti na lang may gamot ako dito. Hindi, patay na rin ako, malamang. within is bad, tormenting guilt. So pagka ang tao, Ayan ang galit, wala. namumuhi, naiinggit, Yan ang, ito, balik natin na guys. tormenting guilt. Pag etong guilt ang malaki sa'yo, puta, ito yung pinakamabigat eh. Yung guilt. Diba? Ba't ako hindi ko nararamdaman yung guilt na? Bakit? Bakit kaya hindi ko na nararamdaman yung guilt? Kayo ba mga kalapida, yung mga kung ano man religion nyo, nararamdaman nyo pa ba yung guilt? 'Di ba? Lalo na pag gumawa kayo ng kasalanan, may guilt kayo kasi alam yung gumawa kayong kasalanan, 'di ba? Pero kung alam nyo na yung katotohanan, hindi nyo na mararamdaman yung guilt. Mawawala yan. 'Di ba? Basta susunod ka lang sa tama. Ganun lang kasimple. Kasi merong guilt na ipamumukha pa sa'yo yung kasalanan mo. Yun yung ibig sabihin ng guilt dyan. Yung pinamumukha sa'yo na mahiya ka nga humarap sa Diyos, ganyan. Eh sino bang hindi mahihiya kung sakali? Eh kung lahat tayo makasalanan. 'Di ba? Pero kung alam mong sinave ka ni God at wag mong sayangin yun, eh hindi mo mararamdaman yan. Dadating tayo dyan. Tuloy natin muna to. Dumami. Ba't dumami? Ayun, tuloy. So pagka ang tao ay galit, namumuhi, naiinggit, naninibugho, natatakot, nangangamba, nag-aalala, eh yan ay parang hell. Pero higit sa lahat ng yan, ang parang hell, pag nararamdaman mo at nasa puso mo, yung guilt. So paano? Yung sinasabi ni Jesus sa mga Pharisees, sa mga religious leaders, ang mga converts nyo, dinadala nyo sa hell, nagiging doble ang pagiging hell ng kanilang buhay, para nyo silang dinadala sa impyerno sa inyong Kinig, mga Christian yung mga totoong religion. Kinig kayo. Makinig, mga totoong religion. Yung mga magaling sa Bible, Kinig. Tuloy. hindi kayo pumapasok sa langit at pinagbabawalan nyo rin sila. A religious belief system that makes you think or feel deficient, dirty, sinful, guilty, afraid, anxious, actually brings you to hell. Yan ba ang pinararamdam sa inyo ngayon ng mga church nyo? Itaas nyo ang inyong mga kamay at bahala kayo sa buhay nyo. Kung yan ang nararamdaman nyo. At yan ang pinararamdam sa inyo ng mga church nyo. Diba, anak? Mahal na mahal ko yung anak ko. Malungkot talaga pag namamatayan ka, pero wala, yun eh. Pag tatay ka, iba yung sakit. Yun lang siguro yung hindi ko matanggap bilang tao. Diba? Pero at the end of the day, at the end of it all, pag namatay din ako, alam ko naman kung nasan kami. Okay, tuloy natin. Ewan ko lang sa inyo kasi kayo, baka guilty feelings lahat kayo, hindi nyo alam. Tinatakot lang pala kayo ng ano nyo, ng church nyo. Sino ba magpatakot sa church? Brings hell into you. Maraming mga religious teachings sa labas, tulad ng sa illustration natin, Eto ang na. nila si Jesus. Eto na. Ang pangako nila, rest, love. Pero pag sumali ka sa Iyan, pangako sa inyo, rest, love, forgiveness. Okay? torturein ka ng walang katapusang teaching of submission, na walang ka na ng sariling anino, sariling loob, sariling isip, walang tigil ang kauusig sa'yo, you are sinners, you are sinners, you are sinners.
Once na nakapasok ka na sa church, eto na. Eto na. Ganito ba ginagawa sa inyo ng church nyo? Ha? Mga kalapida, ganito ba ginagawa sa inyo ng church nyo? Ganito ba tinuturo sa inyo ng mga ministro nyo o ng mga, ang tawag dito, pastor ninyo o ng mga kaparian? Ito ba itinuturo sa inyo? Pag ito itinuturo sa inyo, mag-isip-isip na kayo, ha? Gagawa na ako ng religion ko, ha? Joke. Puro obey, sacrifice, to the point that kahit kailan you never feel enough. You never Yes. feel sapat. Kasi lagi Totoo yan. Kasi laging ipinararamdam sa inyo at ipinamumukha sa inyo na makasalanan kayo. Diba? Pero bago ka makuha, ito lang yung muna yung ipapakita sa'yo. Love ka ni God. Assured ka. May forgiveness, may kapatawaran. Pero pag nasa loob ka na ng church, eto na. Putang ina, parang networking no dito. Yayaman ka. Pagka nakasali ka na, bigla merong mga training. Mahirap to. parang kulang, laging kulang ka, masama ka, lagi ka nagigilty. Well, ito ang katumbas ng sinasabi ni Jesus sa mga Pharisees na pagka na-convert yung isang tao, pag sumunod sa inyo, nakinig sa inyo, magkakaroon siya ng hell, double hell sa kanyang pagkatao. At Yes. ito, hell in the mind. Tulad ng sa Hell in the illustration. heart. Hell in the heart. Hindi kailangan mamatay ang tao para magpunta sa impyerno. Pag nabubuhay siya, na siya ay nabubuhay sa guilt, sa anger, sa fear, sa jealousy, sa lahat ng mga negative feelings, Yan. para na siyang nasa hell. Yung hell nasa puso niya. At nakakalungkot, may mga religious teachings na Yun. imbes dalhin ka sa heaven or bring ang heaven inside you, ang dinadala sa'yo sa kalooban mo ay hell, guilt, fear, anxiety, inferiority, hypocrisy. But Jesus saves from guilt. God. Oh my God. Diba? Grabe, no? Diyos ko. Sa pakinggan nyo. Na imbes dalhin ka sa heaven or bring ang heaven inside you, ang dinadala sa'yo sa kalooban mo ay hell, guilt, fear, anxiety, inferiority, hypocrisy. Yun ang mga dinadala sa inyo ng church na siguro na pinapakinggan nyo ngayon. Diba? But Jesus saves from guilt. Jesus saves from guilt by Jesus saves from hell by not condemning the guilty. yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit gaano pa kasalanan yung mga tao na yan, huwag niyong kokondenahin. Diba? Kasi yung Panginoong Kristo nga natin, hindi nangondena. Guys, sino kayo para mangondena? Ha? Sino kayo para mangondena? Pwede yung maging judgmental. Kasi minsan nagiging judgmental tayo. Pero yung kokondenahin mo na yung tao, it's bad. Ha? It's bad. Okay, tuloy natin. Paano nagliligtas si Jesus from hell? Sa pamamagitan ng hindi pag-uusig at pag-uhusga doon sa mga guilty according to the law. John 8:10-11, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Paano Diba? Sinabi. "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." So never din condemn ni Jesus. Sabi lang niya sa babae, "Go now and live your life of sin." Talikuran mo na yung masamang ginagawa mo. So, although alam natin na hindi porket safe tayo, gagawa pa rin tayo ng mali. Diba? Mas maganda pa rin yung go now and live your life of sin. Alam mo kung bakit? Kasi sumusunod ka at nagmamahal ka sa magulang mo. Minamahal mo yung kapwa mo. Diba? Yung mga nag-aaway dyan sa internet. Diba? Sino nagpapabigat ng kalooban nila? Sinong ini-stress nila, sarili nila? Kaya nga ako nagpatawad na . O di chill. Diba? Mas maganda yung ganun. Naiintindihan niyo mga kaibigan at mga kalapid. Tuloy natin to. ligtas si Jesus sa hell? Sa hell doon napupuntahan pa lang at sa hell na nasa puso ng tao pagka siya ay nagigilty. Paano nagliligtas si Jesus? By not condemning the guilty. And also, by forgiving the guilty. Forgiving the guilty.
Ginawa ba natin uli yan? Ginawa natin yan. At yan ay isa dapat nyo sa isa yan dapat sa ginagawa nyo, ang magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay napakagaan sa loob. Napakagaan sa loob. Diba? Although hindi natin mapiplease lahat ng tao. Alam mo nung kwento ko lang nung may kaibigan ako, yung bago pa lang ako dito sa mga grace-based na to. Kasi dati, 100% CCF tsaka Victory. Diyan ako sa dalawa na yan na nag-church. So, nung napunta na ako sa grace-based, eto yung sinabi. Hindi mo lahat kaya i-convert yung mga tao na yan. Pag hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Pabayaan mo si God. Alam na ni God kung hanggang saan lang yung kaya mo. 'Di ba? Grabe, no? Ang lalim ng mga ganun salita. Tapos ang lalim din pala pag mahinahon, no? Okay, tuloy natin mga kalapida, ha? The ministry of Jesus is all about forgiveness, about forgiving people. Jesus saved from guilt by replacing the law with faith. Kasi pag law ang umiiral sa buhay natin, tulad ng Replacing the law with faith. Mas maganda yon. Kasi once na sige, ikaw pastor ang magpaliwanag. Ang modern day Pharisees, puro law, di lagi kang guilty. Laging may hell ka sa iyong puso. Yon. So you cannot perfect the law. Dahil once na you perfect the law, hindi mo nga mape-perfect dahil hindi ka perfect. So ang laman ng puso mo is guilt at kasalanan laang. Okay ba? But Jesus replaced the law with faith. Na pag may faith ka, kahit hindi mo masunod yung law, hindi mo na kailangan sundin yung law, may faith ka, you are saved. And the truth shall set you free. 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. And ayan very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Diba? Will not be judged, but has crossed over from death to life. Paano ka hindi ma-judge? By believing in Jesus. Kasi pipilit uli ng modern day Pharisees, ang tunay na belief kay Jesus ay susunod ganun lang kasimple. sa law. Hindi parang walang Jesus. Oo. Sisimplihan nyo lang. Huwag nyo kasi pahihirapan yung mga sarili nyo, mga kalapit, ha? Diba, kita mo, nag-aaway-away sila dahil sa religion, di ba? And mas maganda yung nagkakaisa kayo. At least naniniwala kayo, tama na yun. Ba't nyo kailangan galingan at payabangan kayo? Patalinuhan kayo. Persi lang sa kalam. Joke lang yun. Diba, hindi nyo kailangan maging matalino. Umunawa lang kayo. Ang dali-dali unawain, no? Diba? Rewind natin konti. Ano sabi mo, Pastor? Jesus. Tapos ipipilit uli ng modern day Pharisees, ang tunay na belief kay Jesus ay susunod ka sa law. Hindi parang walang Jesus. Ba't pa namatay si Jesus? Ba't pa siya nabuhay na muli? Bakit pa namatay si Jesus? Sayang lang, di ba? Tapos rin ka rin pala, after all, sa law. Jesus saves from guilt by replacing the law with love. Replacing the law with love. John 15:12 na tayo. 12, my command is this, love each other as I have loved you. Diba? Apakasimple. Apakasimple, mga kalapid, Mahirap lang talagang gawin. At least, alam mo, diba? Although, lahat tayo, diba, minsan talagang, kaya nga nung may mga video ako nakikita, as tao, 'di ba, pagka nakita ko yung mga galit ako sa magulang na pinapatay or sinasaktan yung anak, na sabi ko kaya ko pa rin tadtarin yan kahit patay na yan. Kasi tao ako, nararamdaman ko yan. Nakakaramdam ka ng sakit. Pero at the end of the day uli, pag natapos lahat ng galit mo, ito pa rin yan, my command is this, love each other as I have loved you. May napanood ako kanina sa Facebook. Isa siyang Muslim. Pagkatapos, napatay yung anak niya ng isang, original gangster ng Amerika. Pero, ang galing,
Sabi niya, niyakap niya. Sabi niya, hindi naman ikaw yung gumawa. Iba yung nasa isip mo nung ginawa mo yun. Tapos pinatawad niya, niyakap niya. Diba? Pero, kulong pa rin siya kasi pumatay siya ng tao. Bakit? May batas kasi tayo dapat sundin. So, it is what it is. Papatawarin ka sa langit. Pero, kung may ginawa kang kasalanan dito sa lupa, kailangan mong pagbayaran. Kailangan mong pagbayaran. At wala kang magagawa. Diba? Swerte lang yung mga may impluwensya. Buhay. Sasabihin mo bang fair ang buhay? Diba? Hindi fair ang buhay. Pero it is what it is. Wala kang magagawa. Ang gagawin mo, sundin mo na lang ang command. Love each other as I have loved you. Kahit kulang ka, kahit gipit ka, be grateful. Kailangan mo maging grateful. Tuloy natin. Romans 13:8, whoever loves others has fulfilled the law. So yung mga hindi makasunod sa law ni Moses, sa law ng relihiyon, when you love, katumbas yun ng fulfillment of all that laws. So Jesus saves by replacing the law which you cannot obey anyway with love. Magmahal Yun lang. Ang simple. kapwa, tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos. Jesus saves from guilt by paying for the debt and the wrongdoing of the guilty. So yung mga legalista dyan na pinipilit pa rin nila ng kasalanan na ibayaran, well, binayaran na ni Jesus, therefore wala na akong dapat bayaran. Oh, guys, narinig nyo, binayaran na ni Jesus. Gusto nyo pa ba uli magbayad? Sa akin kayo magbayad, bayaran nyo ang pera. Magtatayo ako religion. Napakasimple ha. Makinig kayo kay Pastor Ed Lapis. Wala ka nang dapat bayaran, so hindi ka na dapat mag-guilty dyan, hindi ka na dapat laging matakot, hindi ka na dapat magkaroon ng hell sa iyong puso. Tama. Jesus saves. 1 Peter 1:18-19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Of course, this is in reference to the law and traditions. Kasi iniligtas daw tayo ni Jesus, tinubos tayo ni Jesus mula sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang hirap ipaliwanag sa inyo yan. Akala mo galit eh. Kailangan ko ba isaksak sa mga utak niyan, ha? Kailangan ano ko ba sa utak niya yung mga yan? Ha? Ang unang kausap dito, original mga Israelites. So anong minana ng mga Israelites sa kanilang mga magulang? The law. At sabi ng 1 Peter, walang kabuluhan ang buhay ninyo under the law. At dyan kayo tinubos ni Jesus. Binura ang law, pinalaya kayo mula sa kaparusahan ng law, at pinalitan ng law ng love and faith. Tapos, ang Ang usapan. ipinantubos sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Diba? Antindi ng pinantubos sa atin, dugo ni Kristo. Ako, I fought the law. And the law won. Kung tayo ay tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo para yung law mapawalang bisa, para mapalaya tayo sa power ng law, para mapalaya tayo sa punishment under the law, para mapalaya tayo sa guilt caused by breaking the law, which of course you will break because you cannot obey it. Yes. Pag pinawalang bahala mo, yung bayad na yun ni Jesus, binabaliwala mo si Jesus. Diyan muna natin tatapusin, ha? Kasi nakamarathon naman tayo ng Holy Week special. Diba? So guys, sana may natutunan kayo dito sa sa pinanood natin ganito. Huwag niyo sayangin yung hindi naman siguro sayangin, 'di ba? Pero tanggalin niyo na yung guilt sa katawan niyo. Mag-isip na lang kayo ng bagay na ikagagawa niyo ng tama, 'di ba? Paninira sa kapwa. Hindi ko sinasabing huwag kayo magsinungaling kasi mahirap yun. Diba? Basta kung ano yung kaya nyong sundin, na alam nyong tama, gawin nyo. Huwag lang kayo magpa-poverty porn. Diba? Maraming dahilan, maraming paraan para may magawa tayo sa mga kapatid natin. So, yun ang susundin natin. Love lang naman yung katapat ng law. Diba? So, wag nating hayaan na sayangin at parang baliwalain yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. At gagawin nyo pang komplikado. Okay? So, sana may mga natutunan yung mga kalapid na dito. Ha? Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon. Mamaya kita ulit tayo.